May mga sandaling ang katahimikan ang pinakamatapang na sagot. Handa na po ba kayo sa isang kwentong magbubunyag ng kasinungalingan ng walang sigawan? Ito ang kwento ng isang babaeng hindi gumanti, ngunit iniwan ang tadhana na humatol. Tumunog ang chime ng elevator sa ikalimang palapag ng St. Orduya Medical Center. Para kay Hiraya Alcantara, hindi iyon tunog ng pagdating, kundi tunog ng pagbabalik. Pagbabalik ng isang multo mula sa nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Nakatayo siya sa likod ng nurse's station, abala sa pag-aayos ng mga patient chart. Ang puting uniforme niya ay simple at malinis, sa gisag ng propesyong matagal na niyang niyakap. Kanina lang, ang mga kamay na ito ay buong hinahong humahaplos sa likod ng isang ina na takot sa panganganak, bumubulong ng mga salitang nagbibigay lakas. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nanigas sa ibabaw ng mga papel. Mula sa bumukas na pinto ng elevator, lumabas ang isang figura na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Si Alab de Villa, nakasuot ng mamahaling itim na suit, tila isang hari na naglalakad sa sarili niyang kaharian. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa, ang parehong kumpiyansa na minsang dumurog sa kanya. At sa tabi nito, nakaakbay, ay si Cyclab Reyes. Ang damit nitong pula ay agaw pansin, at ang ngiti sa mga labi nito ay parang isang tropeyo. Ang isang kamay ni Cyclab ay nakahawak sa braso ni Alab, habang ang isa naman ay nakapatong sa kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Isang kilos na sinadya, isang pagtatanghal para sa lahat. Naramdaman ni Hiraya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ay tila biglang naging yelo na gumapang sa kanyang mga ugat. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, palapit sa direksyon niya. Hindi sinasadya, nagtama ang kanilang mga mata, ang mga mata ni Alab. Dati, ang mga matang yon ang tahanan niya. Ngayon, puno na yon ng lamig at pagmamataas. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga ito nang makilala siya, na agad na palitan ng isang mapanuyang tingin. Mula ulo hanggang paa, tiningnan siya ni Alab. Mula sa simpleng sapatos hanggang sa buhok niyang nakapusod lang. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang. Nasa loob sila ng kanilang dating silid. Si Alab, nakatayo sa harap niya. Ibinabato sa kanya ang isang folder ng mga medical result. Anong silbi mo bilang asawa ko, Hiraya? Anong silbi mo bilang babae kung hindi mo man lang ako mabigyan ng anak? Ang bawat salita ay isang punyal, tumatagos hanggang sa kaluluwa. Hiraya? Isang mahinang tapik sa balikat ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang kasamahan niyang nurse, si Ana, ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ayos ka lang? Namumutla ka? Pilit nang ngumiti si Hiraya. Ayos lang ako. May naalala lang. Ngunit huli na, nakita na sila ni Alab. Ang tingin nito ay dumapo sa kanya at sa isang sandali, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig na lang ni Hiraya ay ang kabog ng sarili niyang puso. Isang kabog na puno ng sakit, hindi ng buhay. At sa huling sandaling iyon, bago sila tuluyang tumalikod, isang ngangisi ang sumilay sa mga labi ni Alab, isang ngising puno ng paghamak at tagumpay. Pagkatapos, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakaakbay kay Cyclab, isang tahimik na pagpapamukha ng lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya. Hindi na kailangang lumapit pa ni Hiraya. Sila ang lumapit sa kanya. Huminto si Alab at Cyclab sa mismong tapat ng nurse's station na tila may sadya silang mahalagang pakay. Ngunit alam ni Hiraya na ang tanging pakay nila ay siya. Naunang nagsalita si Cyclab, ang boses ay matamis na may halong lason. "Oh Hiraya, nandito ka pa pala." Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at sa mga mata nito ay may halong pagkaawa na mas masakit pa sa anumang insulto. "Akala ko,
Nakahanap ka na ng ibang trabaho, sa ibang lugar. Ang bawat salita ay isang malumanay na sampal. Hindi sumagot si Hiraya. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa chart na hawak. Nagpapanggap na may binabasang importante. Naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang mga palad sa ilalim ng counter. Sumunod si Alab. Ang boses ay malalim at puno ng pagmamalaki. Hayaan mo na siya, mahal. Bawat tao ay may kanya-kanyang swerte sa buhay. Pagkatapos ay hinaplos nito ang tiyan ni Siklab at direkta siyang tiningnan. At least tayo, malapit nang magkaroon ng tagapagmana. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng lahat. Iyon na yon. Ang salitang tumapos sa lahat. Ang salitang gumiba sa kanilang pagsasama. Ang salitang hanggang ngayon ay humahabol sa kanya sa kanyang mga panaginip. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na kirot, ang tila metal na lasa ng galit at pighati sa kanyang dila. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Pagod na siyang magpatalo. Pagod na siyang maging biktima. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin mula sa mga papel. Tiningnan niya sila, hindi si Alab, hindi si Siklab, kundi ang dalawang taong gumagawa ng eksena sa isang lugar kung saan ang katahimikan ay mahalaga. Sa isang boses na kalmado, matatag, at lubos na profesional, nagsalita si Hiraya. Mawalang galang na po, sabi niya. Ang tingin ay nakatuon sa kanilang dalawa. Pakihinaan lang po ang boses ninyo. Nasa ospital po tayo. Natigilan si Siklab, maging si Alab ay bahagyang napakunot ang noo. Hindi inaasahan ang ganitong sagot. Ang inaasahan nila ay galit, luha, isang reaksyon. Hindi nila inaasahan ang payapang dignidad. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Hiraya ang mga gabing walang tulog habang binabantayan ng ina ni Alab na may malubhang karamdaman. Naalala niya ang mahigpit na hawak ng matanda sa kanyang kamay, ang pabulong nitong pasasalamat. Swerte ng anak ko sa'yo, Hiraya. Huwag mong hahayaang saktan ka niya. Isang pangakong binitiwan niya sa sarili, ngunit nabigo siyang tuparin. Ngayon, sa harap ng lalaking minsan niyang minahal, tinutupad na niya ito, nawalan ng sasabihin si Alab. Ang tagumpay na kanina lang ay nasa kanyang mukha ay napalitan ng ini. Tumalikod sila. Ang lakad ay mas mabilis na ngayon. Naiwan si Hiraya. Nakatayo pa rin. Ang puso ay kumakalabog, ngunit ang postura ay hindi natitinag. Habang papalayo, biglang humawak si Siklab sa kanyang tiyan at bahagyang napangiwi sa paraang halatang halata ang pagkaarte. Naku, mahal, sumisipa si baby. Sabi nito sa boses na sapat lang para marinig ni Hiraya. Siguro ayaw niya rin ng atmosphere dito. At tuluyan na silang naglakad palayo. Iniwan si Hiraya sa gitna ng katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Iniwan ni Alab si Hiraya sa likod ng nurse's station, dala-dala sa kanyang dibdib ang isang kakaibang pakiramdam. Isang bahagi niya ay masaya, ang pagmamalaki ng isang lalaking nagtagumpay. Naipakita niya kay Hiraya ang lahat ng nawala rito. Naipakita niya na tama ang kanyang naging desisyon, ngunit may isang bahagi rin siyang naiinis. Hindi niya nakuha ang reaksyong inaasahan niya. Ang Hiraya na kilala niya ay iiyak, magagalit, o magmamakaawa. Ang Hiraya na nakita niya kanina ay iba. Malamig, malayo. Tila isang estranghero na pinagsabihan lang sila dahil sa pag-iingay. Nakakainis siya, bulong ni Siklab habang naglalakad sila papunta sa isang pribadong consultation room. Ang yabang. Akala mo kung sino. Hayaan mo na, sagot ni Alab. Kahit sa loob-loob niya ay pareho sila ng nararamdaman. Wala na siyang halaga. Ang mahalaga ay itong nasa sinapupunan mo. Pumasok sila sa silid na inihanda para sa kanila. Isang batang nurse ang sumalubong sa kanila, nakangiti. Good morning, Mr. and Mrs. De Villa. I'm just here to get some preliminary details and maybe a standard blood sample from ma'am. For your records. Ngumiti si Alab. Lahat ay naaayon sa plano. Ngunit nang lumingon siya kay Siklab,
Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Nawala ang pagkaarte, napalitan ng hindi maipaliwanag na kaba. Blood sample? Tanong ni Siklab. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Bakit? Kailangan ba talaga yan? Nagulat ang nurse. Opo ma'am. Standard procedure lang po para ma-check ang iron levels ninyo at iba pang bagay para po sa kalusugan ninyo at ni baby. Umiling agad si Siklab. Ang mga kamay ay humigpit sa braso ni Alab. Ayoko ng karayom. Baka kung anong mangyari sa baby ko. Hindi ba pwedeng sa susunod na lang? Tiningnan ni Alab si Siklab. Ang reaksyon nito ay sobra-sobra. Hindi ito ang unang beses na makukunan ng dugo si Siklab. Sa katunayan, hindi naman ito takot sa karayom. Mahal, sandali lang naman yan, sabi ni Alab. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit mas lalong umiling si Siklab. Ang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Ayoko nga sabi, bakit ba pinipilit ninyo ako? Hindi nyo ba naiintindihan? Buntis ako. Masela ng kalagayan ko. Nagkatinginan si Alab at ang nurse. Sa huli, pilit na ngumiti ang nurse at sinabing, sige po ma'am, kung ayaw niyo po, sasabihin ko na lang po kay doktora. Umalis ang nurse, naiwan silang dalawa sa katahimikan. Niyakap ni Alab si Siklab para patahanin ito, ngunit habang hinahaplos niya ang likod nito, isang maliit na binhi ng duda ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Bakit ganoon na lang ang pag-ayaw nito? Ano ang kinatatakot nito? Sa isang simpleng blood test. Ipinagsawalang bahala niya iyon. Marahil ay dala lang ng paglilihi ng mga hormones. Oo, iyon lang siguro yon. Nakatanggap siya ng text mula sa kanyang sekretarya. Sir, nakaset na po ang general ultrasound ninyo kay Dr. Mayari Lagdameo, the best in St. Orduya. Sa Biyernes po 10 AM. Napangiti si Alab. Dr. Mayari Lagdameo, ang pinakamagaling. Iyon ang nararapat para sa kanyang anak. Siguradong sigurado dapat ang lahat. Gabi na nang makauwi sila. Habang nasa banyo si Alab, narinig niyang may kausap si Siklab sa telepono sa kabilang silid. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang pabulong ngunit mariin nitong boses. Sinabi ko ng maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala. Oo, basta gawin mo lang ang sinabi ko. Walang pwedeng makaalam nito. Binuksan ni Alab ang pinto ng banyo. Natigilan si Siklab nang makita siya at dali-daling ibinaba ang telepono. Sa sino yon? Tanong ni Alab. Ngumiti si Siklab, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Wala, mahal. Yung organizer lang para sa baby shower. Alam mo na, gusto kong maging perpekto ang lahat. Tumango si Alab, ngunit ang binhi ng duda sa kanyang isipan na kanina'y maliit lamang ay nagsimula ng mag-ugat. Isinara ni Hiraya ang pinto ng kanyang maliit na apartment sa bayan ng Hinahon. Ang pag-click ng kandado ay tila isang hudyat. At sa unang pagkakataon, sa buong araw, hinayaan niyang bumagsak ang lahat. Sumandal siya sa pinto. At ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito mga luha ng pagkatalo, kundi mga luha ng naipong sakit. Ang bawat salita ni Alab, ang bawat mapanuyang tingin ni Siklab, lahat ay bumalik. At bumigat ang kanyang paghinga. Pagod na siya. Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha at naglakad papunta sa kanyang silid. Mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy ng nara. Medyo luma na ito, ngunit inaalagaan niyang mabuti. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Sa loob, sa ibabaw ng ilang mga lumang litrato, ay nakapatong ang isang piraso ng telang seda. Maingat niya itong inalis at lumabas ang nakatago sa ilalim nito. Isang lumang suklay buhok o paineta. Gawa ito sa gintong bahagyang kupas na may mga maliliit na perlas na nakaukit sa disenyong antiguo. Hinaplos niya ito ng buong ingat. Hindi ito basta alahas. Ito ang tanging alaala niya sa ina ni Alab. Naalala niya ang amoy ng gamot sa silid
ang mahinang ilaw ng lampara sa tabi ng kama, at ang ina ni Alab, si Geng de Villa na sobrang payat na noon, ang mga mata ay lubog, ngunit puno pa rin ng talino. Hiraya, anak, bulong ng matanda. Ang boses ay hirap nang lumabas. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Patawarin mo ang anak ko. Umiling si Hiraya noon. Wala po kayong kasalanan, Mama. Anak ko siya, pero nakikita ko ang ginagawa niya. Pagpapatuloy ng matanda, isang butil ng luha ang gumulong sa gilid ng kanyang mata. Nakikita ko ang sakit na ibinibigay niya sa'yo at wala akong magawa. Sa huling araw ng buhay nito, habang si Alab ay nasa isang business trip, ipinatawag siya ng matanda. Mula sa isang maliit na kahon sa tabi nito, kinuha nito ang paineta. Pamana pa ito ng lola ko, sabi nito. Inilalagay ang suklay sa nanginginig na palad ni Hiraya. Ang sabi niya, ibigay ko lang daw ito sa babaeng karapat-dapat, sa babaeng magpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lang salita, kundi sakripisyo. Tiningnan siya ng matanda ng diretso sa mata. Ikaw yon, Hiraya. Ikaw ang tunay na asawa ng anak ko. Huwag mo sanang kalimutan ang halaga mo kahit anong mangyari. Iyon ang huli nilang pag-uusap. Bumalik si Hiraya sa kasalukuyan, mahigpit na hawak ang paineta. Ito ang kanyang sikreto, ang kanyang lakas. Isang patunay na minsan, may isang taong nakakita sa kanyang tunay na halaga. Tumayo siya at humarap sa salamin. Pinunasan niya ang mga natitirang luha. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang paineta sa kanyang buhok na nakapusod. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na pighati ang nakita niya, kundi tapang. Hindi na sakit, kundi determinasyon. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Payapa. Handa na siyang harapin ang bukas. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message. Kinuha niya ito at binasa. Galing sa head nurse ng kanilang departamento. Good evening, Hiraya. Urgent assignment. You are assigned to assist Dr. Mayari Lagdameo in the general ultrasound of patient Sikla Reyes tomorrow, 10 a.m. Please be there. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang telepono. Biglang bumalik ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Bukas, kailangan niyang harapin sila muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa pasilyo, kundi sa loob ng isang silid, kung saan ang katotohanan ay hindi maitatago. Ang silid ng ultrasound ay hindi katulad ng mga ordinaryong silid sa St. Orduya. Maluwag ito. Ang mga ilaw ay bahagyang madilim, at sa gitna ay naroon ang isang modernong makina na may malaking screen. Ito ay isang silid na idinisenyo para sa mga VIP. Para kay Alab de Villa, ito ay isang entablado. Pumasok siya na taas noo. Ang isang kamay ay nakaalalay sa likod ni Siklab. Ngumiti siya. Pakiramdam may isa siyang producer na handa ng panoorin ang pinakamahalaga niyang obra. Ang bunga ng kanyang tagumpay, ang patunay ng kanyang pagkalalaki. Ngunit ang ngiti niya ay biglang naglaho. Sa tabi ng makina, abala sa paghahanda ng mga kagamitan, ay isang babaeng nakaputing uniforme. Nakatalikod ito, ngunit pamilyar kay Alab, ang tindig nito, ang paraan ng paggalaw. Nang dahan-dahan itong lumingon, kinumpirma nito ang kanyang hinala. Si Hiraya, anong ginagawa niya rito? Agad na bulong ni Siklab. Ang boses ay puno ng gulat at pagkainis. Ang kaninang pekeng kumpiyansa nito ay biglang nawala. Napalitan ng kaba. Humigpit ang kapit nito sa braso ni Alab. Akmang magsasalita na si Alab para magreklamo, para ipagtabuyan ang multo ng kanyang nakaraan nang bumukas ang pinto. Isang babae na nasa mga 50 anyos ang pumasok. Nakasuot ito ng puting coat. Ang buhok na may mga hibla ng kulay pilak ay nakapusod ng maayos. Ang mga mata nito sa likod ng salamin ay matalas at puno ng awtoridad. Hindi itong ngumiti. Magandang umaga.
sabi nito sa isang boses na kalmado ngunit may bigat. Ako si Dr. Mayari Lagdamio. Ang pangalan pa lang ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Maging si Alab ay napalunok. Ito ang alamat sa larangan ng obstetrics, ang doktora ng mga mayayaman at makapangyarihan. Walang pwedeng umangal sa harap niya. Tiningnan ni Dr. Lagdameo si Hiraya. Handa na ba ang lahat, Miss Alcantara? Tumango si Hiraya. Opo, doktora. Walang emosyon sa boses ni Hiraya. Walang galit, walang sakit. Trabaho lang. Ang profesionalismo niyang iyon ang mas lalong nagpainit ng ulo ni Alab. Itinuon ni Hiraya ang kanyang atensyon sa pasyente. Ma'am Siklab, mahiga na po kayo rito, sabi niya. Ang mga mata ay hindi nakatingin kay Alab. Nanginginig na humiga si Siklab. Sinadya ni Hiraya na huwag silang magtama ng mata habang inilalagay ang malamig na gel sa tiyan nito. Naramdaman niya ang bawat paghinga ni Siklab na puno ng takot. Naramdaman niya ang titig ni Alab na tila isang apoy na gustong tumupok sa kanya. Ngunit ang mga kamay ni Hiraya ay hindi nanginig. Ang kanyang isipan ay kalmado. Ito ang kanyang mundo. Dito, siya ay isang professional, hindi isang bigong asawa. Umupo si Dr. Lagdameo sa tabi ng makina. Okay, let's begin. Kinuha niya ang transducer, ang aparato na ipapang-scan, at ang mahinang ugong ng makina ang tanging maririnig sa silid. Sa malaking screen, lumabas ang mga itim at puting imahe na hindi maintindihan ni Alab. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakatitig si Alab sa screen, nag-aabang na makita ang isang maliit na hugis, ang pintig ng isang puso. Ngunit wala. Iginagalaw ni Dr. Lagdameo ang transducer sa tiyan ni Siklab. Kaliwa, kanan, pataas, pababa. Ang mukha niya ay seryoso, walang mababasang emosyon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsimula nang maging nakakabahala. Hindi na natiis ni Alab. Doktora, ayos lang ba ang lahat? Hindi sumagot ang doktora. Patuloy lang ito sa pag-scan. Ang mga mata ay naniningkit, tila may hinahanap na hindi makita. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, itinigil ni Dr. Lagdameo ang paggalaw ng transducer. Tinitigan niya ang screen ng ilang segundo pa. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagsalita. Sabi niya. Ang boses ay mababa at nag-iisip. Kakaiba ito. Kakaiba ito. Dalawang salita lamang mula kay Dr. Lagdameo, ngunit para kay Alab, ang mga yon ay tumama, na parang malakas na kulog sa loob ng silid. Anong kakaiba, doktora? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang kalmadong tono, ngunit ang diin sa kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang pagkainip. May problema ba? Hindi siya pinansin ng doktora. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa screen, sa gubat ng itim at puting mga anino na wala pa ring malinaw na anyo para kay Alab. Ang katahimikan ni Dr. Lagdameo ay nagsimulang maging isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong silid na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Tumingin siya sa screen. Pinilit niyang maghanap. Isang maliit na kamay. Ang hugis ng isang ulo. Kahit ano. Ngunit wala siyang makita, kundi ang paulit-ulit na mga imahe na walang buhay. Baka mahina lang ang makina, sabi niya sa sarili. O baka masyado pang maaga. Lumingon siya kay Siklab, namumuo ang pawis sa noo nito at ang mga kamay na hawak niya ay nanlalamig. Ngunit para kay Alab, iyon ay mga senyalis lang ng normal na kaba ng isang magiging ina. Naalala niya ang mga reklamo nito tungkol sa morning sickness, ang mga kakaibang pagkain na hinahanap nito sa hating gabi. Imposible. Imposibleng walang anuman diyan. Pinindot ni Dr. Lagdameo ang ilang buton sa makina. Nag-zoom in, nag-zoom out. Sinulyapan niya si Hiraya at tumango. Tahimik na kinuha ni Hiraya ang isang clipboard at nagsimulang magsulat ng mga numerong idinidikta ng mga aparato. Hindi man lang tumitingin sa direksyon nila. Ang profesional na kilos ni Hiraya
ay mas lalo pang nagpatindi ng kaba ni Alab. Tila siya isang tagapanood sa isang palabas na hindi niya naiintindihan ang wakas. Doktora, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na natiis ni Alab. Ang boses niya ay may bahid na ng pagbabanta. Kailangan kong malaman. Sa pagkakataong ito, huminto si Dr. Lagdameo. Itinigil niya ang paggalaw ng transducer. Ang mahinang ugong ng makina ay tila mas lalong lumakas sa biglaang katahimikan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang guwantes. Maingat niyang ipinatong ang transducer sa lalagyan nito. Pagkatapos, umikot siya sa kanyang upuan at hinarap silang dalawa. Ang mukha ng doktora ay walang emosyon, malamig, tila isang huwes na magbababa ng sentensya. Ginoong De Villa, Ginang Reyes, panimula niya, ang formalidad ay nagdagdag ng yelo sa hangin. Tumingin siya sa mga mata ni Alab, pagkatapos ay sa mga mata ni Siklab na puno na ng takot. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang gigiba sa mundo ni Alab. I am sorry but there is no heartbeat. Natigilan si Alab. In fact, pagpapatuloy ng doktora, ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim. There is no fetus at all. Ang mga salita ni Dr. Lagdameo ay bumitin sa hangin, malamig, matalim, at walang awa. Para kay Hiraya, ang mga salitang yon ay hindi tagumpay. Ito ay isang sentensya, isang katotohanang matagal nang nagkukubli, at ngayon ay sumabog na sa gitna nilang lahat. Napanood niya kung paano gumuho ang mundo ni Alab de Villa sa isang iglap. Ang pagmamalaki sa mukha nito ay nabasag na parang salamin, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay nang lubos na hindi paniniwala. Hindi! Unang bulong ni Alab, umiiling na tila sa pag-iling niya ay mababago ang lahat. Imposible, nagsisinungaling kayo. Ngunit hindi ang pag-alma ni Alab ang pumuno sa silid. Ito ay ang nakakabinging paghagulhol ni Siklab. Hindi totoo yan. Pumalahaw ito. Biglang umupo sa higaan. Ang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Sinungaling. May baby ako. Nararamdaman ko siya. Nararamdaman ko. Tumingin ito sa paligid, desperadong naghahanap ng kakampi. At ang mga mata nito ay dumapo kay Hiraya. Ikaw! Sigaw nito. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa kanya. Kasalanan mo to. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng to para sirain kami, para sirain ako. Hindi kumibo si Hiraya. Hinayaan niyang tumagos sa kanya ang mga akusasyon. Matagal na siyang nasanay sa mga salitang walang basihan. Ngunit si Dr. Lagdameo ay hindi natinag. Kumuha siya ng printout mula sa makina at malamig na inabot ito kay Alab. Hindi nagsisinungaling ang siyensya. Ginoong De Villa, sabi ng doktora. Walang gestational sac, walang yolk sac, at lalong walang fetal pole. Walang senyales ng pagbubuntis. Nakatitig lang si Alab sa papel. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang pinagmamalaki, lahat ay nasa isang pirasong papel na nagsasabing isa iyong malaking kasinungalingan. Patuloy sa pagwawala si Siklab, umiiyak at nagmamakaawa kay Alab. Mahal, maniwala ka sa akin. Huwag kang maniwala sa kanila. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang bagay ang ginawa ni Hiraya na hindi inaasahan ng lahat. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi kay Alab, kundi kay Siklab. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Inaasahan ni Alab ang isang ngamangisi. Inaasahan ni Siklab ang isang insulto, ngunit ang nakita nila ay habag. Sa isang boses na malumanay at puno ng propesyonal na pag-unawa, nagsalita si Hiraya. Ginang Reyes, sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang nararanasan niyo po ay posibleng isang kondisyon na tinatawag na pseudocyesis.
o false pregnancy. Nangyayari po ito kapag ang isang babae ay kumbinsido na siya'y buntis at ang katawan niya ay naglalabas ng mga sintomas. Hindi siya tumingin kay Alab. Ang buong atensyon niya ay nakay Siklab na ngayon ay natigilan sa kanyang sinabi. Hindi niyo po ito kasalanan. Pagpapatuloy ni Hiraya. Isa po itong kondisyong medikal. Kailangan niyo po ng tulong, hindi ng paghuhusga. Maari po kaming mag-ayos ng isang counseling session para sa inyo. Iyon. Iyon ang huling dagok. Hindi isang sigaw, hindi isang sumbat, kundi isang alok ng tulong. Isang kilos ng profesionalismo at dignidad. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Alab si Hiraya. Nakita niya ang babaeng minsan niyang sinabihan na walang kwenta. Nakita niya itong nakatayo roon, mas matatag, mas buo, at mas may dignidad kaysa kanino man sa silid na yon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Siklab na nagwawala sa gitna ng sarili nitong kasinungalingan. At sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Hinawakan ni Siklab ang braso niya, desperado. Mahal. Ngunit marahas na iwinaksi ni Alab ang kamay nito. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkasuklam at pagkawasak. Hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang mga piraso ng kanyang basag na mundo. At ang nakakabinging pag-iyak ni Siklab Reyes. Lumabas si Alab de Villa mula sa silid ng ultrasound na parang isang taong lasing. Naglalakad ng walang direksyon. Ang tingin ay blangko. Ang isipan ay gulong-gulo. Ang bawat hakbang niya sa malamig na pasilyo ng St. Ordugia Medical Center ay isang hakbang palayo sa kasinungalingan. Ngunit isang hakbang din palapit sa isang katotohanang mas masakit pa. Ang katotohanan tungkol sa sarili niya. Umupo siya sa isang bakanteng upuan, sa isang sulok na walang gaanong tao. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang mga salita ay umuulit sa kanyang isipan. There is no fetus at all. Isa po itong kondisyong medikal. Isa siyang tanga. Isang napakalaking tanga. Naalala niya ang lahat. Ang mga pag-iwas ni Siklab. Ang mga biglaang pagbabago ng mood. Ang mga pakiusap na huwag munang pumunta sa doktor. Pinaniwalaan niya ang lahat ng iyon dahil iyon ang gusto niyang paniwalaan. Gusto niyang manalo. Gusto niyang patunayan kay Hiraya na mas magaling siya, na mas tama siya. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapunan kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ipinagmalaki niya sa kanilang lahat, "My wife is pregnant. Finally, a De Villa heir is on the way." Ang palakpakan, ang mga pagbati, ang inggit sa mata ng kanyang mga karibal. Naramdaman niya ang pag-akyat ng hiya mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan na tila isang asidong sumusunog sa kanya mula sa loob. Paano niya haharapin ang lahat ngayon? Isang mas malayong alaala ang sumunod. Isang gabi, umuwi siya mula sa trabaho, pagod na pagod. Naabutan niya si Hiraya, gising pa, nagbabantay sa kanyang ina na nilalagnat. Dahan-dahang pinupunasan ni Hiraya ang noo ng matanda, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Hindi man lang siya pinansin ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Hiraya, puno ng pasasalamat. Naramdaman niya ang selos noon. Inis. Bakit mas mahal pa ng sarili niyang ina ang manugang nito? Ngayon, naintindihan na niya. Ang katahimikan ni Hiraya kanina sa pasilyo, hindi iyon kahinaan. Iyon ay lakas. Ang pag-aalok nito ng tulong kay Siklab, hindi iyon pagkaawa. Iyon ay dignidad, mga bagay na wala siya. Sa sobrang galit at kahihiyan, hindi niya napigilan ang sarili. Itinayo niya ang kanyang kamao at buong lakas na isinuntok sa pader na nasa tabi niya. Isang matalas na kirot ang gumapang sa kanyang mga buto, ngunit hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa loob. "Hoy, ano yan?" Sigaw ng isang security guard na papalapit. Hindi niya ito pinansin. Sumandal siya muli sa pader
Ang kamay ay manhid at nagsisimula ng mamaga. 2 nurse ang naglalakad sa di kalayuan. Narinig niya ang pinag-uusapan nila. Kawawa naman si Ma'am Hiraya, no? Kailangan niyang tiisin ang mga ganoong klaseng tao. Ang tatag niya talaga. Narinig yon ni Alab. Bawat salita ay isang dagdag na sampal sa kanyang pagkatao. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na yon, kung saan ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Tumayo siya. Hindi ininda ang sakit sa kanyang kamay at naglakad papalayo. Isang taong winasak, hindi ng iba, kundi ng sarili niyang kayabangan. Nang matapos ang lahat ng kaguluhan, bumalik si Hiraya sa kanyang trabaho. Tinulungan niya ang isang bagong panganak na sanggol na dumikit sa dibdib ng ina nito sa unang pagkakataon. Inasikaso niya ang mga papeles. Ngumiti siya sa mga kasamahan. Tuloy ang buhay. Walang sino man ang nagtanong sa kanya tungkol sa nangyari sa ultrasound room. Marahil ay dahil sa respeto kay Dr. Lagdameo. O marahil ay nakita nila sa kanyang mga mata na ayaw na niyang pag-usapan pa yon. Nang matapos ang kanyang shift, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa locker, lumapit sa kanya si Dr. Lagdameo. "Miss Alcantara," sabi nito. Humarap si Hiraya. "Opo, doktora." Inilagay ng doktora ang isang kamay sa kanyang balikat, isang kilos na hindi inaasahan ni Hiraya. Ang mga mata nito sa likod ng salamin ay may kakaibang kinang. "Hinawakan mo ang sitwasyon kanina ng may pambihirang dignidad," sabi ng doktora. "I am proud to have you on my team." Iyon lang, walang dagdag. Ngunit para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang gintong medalya. Tumango siya, hindi makapagsalita. Nararamdaman ang init ng pasasalamat sa kanyang dibdib. Naglakad siya palabas ng staff room. Sa dulo ng mahabang pasilyo, malapit sa exit, nakita niya ang isang figura na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, wasak na wasak. Si Alab. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang isang kamay ay namumula at maga. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon sa araw na yon. At sa sandaling iyon, walang naramdaman si Hiraya. Walang galit, walang saya, walang awa. Tanging isang pakiramdam ng kawalan. Tila siya nakatingin sa isang estranghero, isang taong bahagi ng isang nakaraang buhay na hindi na sa kanya. Ang lahat ng bigat, ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya ay biglang naglaho. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Paglabas niya ng automatikong pinto ng ospital, sinalubong siya ng hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim, hindi ang recycled na hangin ng aircon, kundi ang tunay na hangin ng labas, ang hangin ng kalayaan. Hindi niya namalayan, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng tagumpay dahil sa pagbagsak ng iba. Hindi ito isang ngiti ng paghihiganti. Ito ay isang ngiti ng kapayapaan. Isang ngiti ng pagpapalaya sa sarili. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, malaya na talaga siya. Naglakad siya palayo sa ospital, hindi na lumingon pa. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalimang palapag, tahimik siyang pinanood ni Dr. Mayari Lagdameo. Isang bihirang ngiti ng respeto ang nasa mga labi nito. Habang naglalakad si Hiraya sa tahimik na kalsada, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din niya. "Hello?" Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Malalim, hindi pamilyar, ngunit may init. "Good evening. Si Miss Hiraya Alcantara po ba ito?" Tanong ng boses, paumanhin sa abala. "Ang pangalan ko po ay David. Nirekomenda po kasi kayo sa akin bilang pinakamagaling na midwife dito." Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa St. Orduja Medical Center ay hindi lumabas sa anumang pahayagan, ngunit sa makitid na mundo ng mga elitista,
Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang kwento tungkol sa pekeng pagbubuntis ni Siclab Reyes ay naging paboritong bulungan sa mga mamahaling coffee shop at country club. Para kay Alab de Villa, ang bawat bulong ay isang dagok sa kanyang imperyong binuo mula sa pagmamataas. Tuluyan na niyang hiniwalayan si Siclab, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkasuklam. Hindi niya na kayang tingnan pa ang mukha nito nang hindi naaalala ang sarili niyang katangahan. Nakatayo siya ngayon sa loob ng kanyang malawak at malamig na opisina sa De Villa Prime Holdings. Mula sa salaming bintana, kitang-kita niya ang buong syudad. Isang tanawing dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, ang nakikita lang niya ay isang paalala ng kanyang kahungkagan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang lumang litrato. Ang picture nila ni Hiraya noong kasal nila. Ang Hiraya sa litrato ay nakangiti ng buong puso. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig at pag-asa. Ang Alab sa litrato ay nakangiti rin, ngunit ngayon niya lang napansin na ang ngiti niya noon ay ngiti ng isang taong nagmamay-ari, hindi ng isang taong nagmamahal. Hindi na niya natiis. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagmamataas ay napalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pagsisisi. Gabi na. Nagmaneho siya papunta sa Saint Orduya, hindi para mag-eskandalo, kundi para maghintay. Naghintay siya sa parking lot, sa isang madilim na sulok, tila isang magnanakaw. Nang makita niyang lumabas si Hiraya mula sa ospital, bumaba siya ng sasakyan. Nakita siya agad ni Hiraya. Natigilan ito sandali, ngunit walang bakas ng takot o galit sa mukha nito. Tila isa lang siyang ordinaryong taong nakasalubong. "Hiraya," sabi ni Alab. Ang boses ay paos. Ang suot niya ay hindi na ang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Hindi nagsalita si Hiraya. Naghintay lang ito. Nahirapan si Alab na hanapin ang mga salita. Ang dating kumpiyansa niya ay naglaho na. "Ako." Huminga siya ng malalim. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko." Ang mga salitang yon ay lumabas sa kanyang bibig ng may bigat, tila mga batong matagal niyang pinasan. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang mga mata nito ay kalmado, malalim na parang isang lawa sa gabi. "Matagal na kitang pinatawad, Alab," sagot ni Hiraya sa isang boses na payapa. Nagulat si Alab. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. "Talaga?" Tumango si Hiraya. "Oo," sabi niya. "Pinatawad kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan." Parang isang sampal ang mga salitang yon. Ang pagpapatawad ni Hiraya ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili nito. "Uwi na ako," sabi ni Hiraya. At sa pagkakataong yon, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad. Walang habol, walang huling sulyap. Naiwan si Alab, nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste, mag-isa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging abandonado. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang abogado niya. "Sir," sabi ng abogado sa kabilang linya. "Tumawag ang mga taga Golden Empire Corp. They're pulling out their investment. Nakarating na daw sa kanila ang balita tungkol sa family scandal ninyo." Nabitawan ni Alab ang kanyang telepono. Ang imperyong ipinagmamalaki niya ay nagsisimula ng gumuho, at sa pagkakataong ito, wala na siyang Hiraya na sasalo sa kanya. 1 taon. Sa loob ng 1 taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom. Ang isang binhi ay maaaring maging isang matatag na puno. At ang isang babaeng minsang yumuko ay maaaring matutong tumayo ng mas matangkad kaysa dati. Sa conference room ng Saint Orduja Medical Center, nakatayo si Hiraya Alcantara sa harap ng board of directors.
Hindi na siya ang simpleng midwife na laging nasa anino. Ngayon, siya na ang head midwife ng kanilang departamento at ang boses niya ay puno ng kumpiyansa at sigasig. At yun po ang layunin ng ating Project Hinabi. Pagtatapos niya sa kanyang presentasyon, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Isang community outreach program para suportahan ang mga single mothers sa bayan ng Hinahon para habiin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak. Nanguna, sa pagpalakpak si Dr. Mayari Lagdameo na ngayon ay isa sa mga pinakamalapit niyang mentor. Sumunod ang buong board. Ang proyekto na personal na pinangunahan ni Hiraya ay naaprubahan ng walang pag-aalinlangan. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng mga kasamahan. Ang dating distansya ay napalitan na ng samahan at paghanga. "Congrats, Hira! Ang galing mo talaga!" Sabi ni Ana, ang nurse na laging nakakaramdam sa kanyang kalungkutan noon. Ngumiti si Hiraya, isang nangiting totoo at masaya. "Salamat! Galing nating lahat to." Marami nang nagbago sa kanya. Ang buhok niya ay hindi na laging nakapusod. Ngayon ay malaya itong nakalugay sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata, na dati laging may bakas ng lungkot, ay kumikinang na ngayon sa layunin. Siya ay masaya, tunay na masaya. Isang hapon, habang nagkakape siya sa pantry, hindi niya sinasadyang mapatingin sa isang pahayagan na naiwan sa mesa. Sa business section, may isang maliit na artikulo. Ang headline, "The Villa Prime Holdings, sumasailalim sa malawakang restructuring matapos ang isang taong pagkalugi." Tinitigan niya ang artikulo sandali. Binasa niya ang pangalan ni Alab de Villa. Ngunit wala siyang naramdaman. Walang galit, walang saya, walang pakialam. Tila nagbabasa lang siya ng balita tungkol sa isang taong hindi niya kailanman nakilala. Inilapag niya ang pahayagan at ipinagpatuloy ang pag-inom ng kanyang kape. Kinagabihan, sa kanyang apartment, habang naghahanda siya para sa isang malaking okasyon kinabukasan, binuksan niya ang kanyang maliit na baul. Kinuha niya ang paineta na bigay ng ina ni Alab. Matagal na niya itong hindi isinusuot, ngunit bukas ay iba. Bukas, siya ang magiging pangunahing tagapagsalita sa National Obstetricians and Midwives Convention. Isang karangalang hindi niya kailanman pinangarap. Hinawakan niya ang paineta. Dati, ito ang simbolo ng kanyang lihim na sakit at lakas. Ngayon, para sa kanya, isa na itong simbolo ng kanyang paglalakbay, isang paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi na susukat sa kung ano ang nawala sa kanya, kundi sa kung ano ang pinili niyang maging. Ngumiti siya. Bukas, isusuot niya ito. Hindi bilang isang lihim, kundi bilang isang medalya. Isang medalya na siya mismo ang nagbigay sa kanyang sarili. Ang entablado ay maliwanag. Ang palakpakan ng daan-daang tao sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang alon na sumalubong kay Hiraya Alcantara habang siya'y tinatawag. Huminga siya ng malalim bago humakbang. Sa kanyang itim na blazer, sa tapat ng kanyang puso, ay nakapin ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ang lumang paineta. Hindi na ito isang palamuti sa buhok, isa na itong medalya ng karangalan. Pagdating niya sa gitna ng entablado, humarap siya sa mikropono at hinayaang humupa ang palakpakan. Sa isang saglit na katahimikan, tiningnan niya ang mga mukha sa audience, mga doktor, mga midwife, mga estudyante, lahat ay naghihintay at nagsimula siyang magsalita. "Magandang hapon po sa inyong lahat," panimula niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Bilang mga midwife, sanay tayong makinig sa pintig ng puso. Sanay tayong sukatin ang buhay sa pamamagitan ng mga numero at teknolohiya. Ngunit natutunan ko po, sa pinakamahirap na paraan, na may mga bagay na hindi kayang sukatin. Huminga siya ng malalim. Ang halaga ng isang buhay ay hindi nasusukat ng makina, at ang halaga ng isang tao ay hindi rin kayang bigyang kahulugan ng salita ng iba.
Ikinuwento niya ang isang istorya. Isang istorya tungkol sa isang babaeng midwife na minsan ay nawalan ng lahat dahil sa isang mapait na akusasyon. Hindi niya binanggit ang mga pangalan, hindi niya kailangan, dahil ang kwento ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa pagbangon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng dignidad sa gitna ng kahihiyan at pag-aalay ng habag sa halip na paghihiganti. Habang siya ay nagsasalita, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa kabuuan ng audience. At sa isang saglit, sa pinakalikod na bahagi ng madilim na silid, malapit sa exit, natigilan siya. Isang pamilyar na figura. Nakatayo roon si Alab, mas payat, mas simple ang ayos. Wala na ang ere ng kayabangan. Sa halip, ang nakita niya ay isang lalaking tahimik na nakikinig. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan. Walang salitang namagitan. Ngunit sa isang sulyap na yon, nakita ni Hiraya ang lahat. Nakita niya ang pagsisisi, ang pagtanggap, at higit sa lahat, ang respeto. Isang bahagyang tango lamang ang ibinigay ni Alab, isang tahimik na pagkilala. Pagkatapos, bago pa man matapos ang kanyang talumpati, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palabas, tila isang multo na kusang loob ng naglaho para hindi na muling manggulo. Binalik ni Hiraya ang kanyang atensyon sa entablado, isang pakiramdam ng ganap na pagsasara ang pumuno sa kanyang puso. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa isang mensahe ng pag-asa dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang patunayan sa iba na mali sila. Ang tunay na tagumpay ay ang patunayan sa iyong sarili na sapat ka. Sa huling salitang iyon, ang buong ballroom ay nagbigay ng isang malakas na palakpakan. Tumayo ang lahat. Ang tunog ay nakakabingi, ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakapayapang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Kinagabihan, sa kanyang silid sa hotel, nakatayo si Hiraya sa harap ng malaking bintana. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Hinawakan niya ang paineta na nakapin pa rin sa kanyang dibdib. Dinala niya ito sa kanyang puso. At doon, sa harap ng walang katapusang tanawin ng isang bagong simula, ngumiti si Hiraya Alcantara. Hindi ito ang ngangiti ng isang taong nakaligtas lang. Ito ay ang nangiti ng isang taong tunay na malaya. Ang ngiti ng isang taong buo na sa wakas. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya Alcantara sa kanyang Ang Halaga ng Katahimikan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na dignidad ay hindi matatagpuan sa pag-aproba ng iba, kundi sa tahimik na pagtanggap at pagmamahal sa ating sarili. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na pinulot ninyo sa kwento ni Hiraya? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, paki-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya, hanggang sa muli.